Annyeonghaseyo! Sana masarap ang ulam at kising natin today. Guys, nandito po kami ngayon sa personal van namin, guys. So for today's adventure, bumiyahe na kami papuntang Busan. Tara, samahan nyo kami at sabay-sabay nating explore ang isa sa pinakamagandang city sa South Korea. So ayun na nga, dito na kami sa Seoul Express Station. Nag-Uber na lang kami kasi ang hirap pagbitbit ng luggage pag sasakay pa kami ng mga train. Ang original plan talaga namin is iiwan sana namin yung mga luggage sa locker dito sa terminal para mas magaan sana habang nasa Busan kami ng ilang araw. Kaso, nagkaroon ng mga aberya mga be, kaya ato Hagardo Versosa ang atake. Halos ilang minuto na lang bago umalis yung train namin. At alam nyo ba, dito sa Korea, kapag na-miss mo yung scheduled train mo, kailangan mo ulit bumili ng ticket. At ang mahal, halos 3,000 pesos isang tao, one way pa lang papuntang Busan. Nasaan ka ba? Kaya talagang hindi pwede malit. Dagdag pa niyan mga be, sobrang daming tao kaya nagkahiwalay-hiwalay kami. Buti na lang kasama ni Abel yung isa sa mga pamangkin ko na medyo malaki na, kaya kahit papano, kampante pa rin ako. Grabe, hulas talaga akong hulas. Pero nung nakaupo na kami sa train at nakaalis na, ang nasabi ko na lang talaga, oh, thank you Lord! Naabutan din namin. So, tara, house tour. Ganda! Pakatama kayo, tigilan niyo. House tour, guys. Ang ganda. Saan dito? Laki naman yan Sa dyan. amin yung dalawa. Meron ng worship machine. Dito na kung saan kitchen, sa microwave, and sa sofa. At ito na, finally, ang The Wave sa Guangali Beach. Isa ito sa pinaka-iconic na spot dito sa Busan, lalo na kapag gabi. Naku, sobrang ganda ng view. Mga nasa 63,000 pesos itong stay namin for 3 days. Good for 20 people. Sulit na kapag hati-hati kayo sa bayad. Ayan, pagkatapos namin mag-settle sa Airbnb namin dito sa Busan, bigla na lang nagkayayaan ng lahat na lumabas. Ako naman, akala ko simpleng lakad lang sa may beach, kaya naka-chinelas lang ako at sobrang chill ng outfit ko. Alam niyo naman, di nagbabasa ng itinerary. Tapos bigla akong nalaman na hindi lang pala kami maglalakad sa dagat, Diyos Mayo Marimar. Pupunta pala kami sa coffee shop ng tatay ni Jimin ng BTS. Kaya ayun, napateka lang bakit parang hindi ako prepared. Alam niyo ba, bang naglalakad kami, aliw na aliw talaga ako sa paligid. Ang daming cute na display at souvenir. Tapos nahagip ko pala sa video yung papa niya. Naku, mga binarang ako ng mga bantay niya, ganun. Anyway, okay naman yung experience, masarap naman yung food at pauwi na kami niyan. Hindi pala. Pupunta pa pala kami niyan sa Art Box dito malapit sa may hotel namin. Naisipan ko na rin nabilan yung ate ko ng gift kasi birthday niya din yung 40. At ayun, ayan si Ibil yung pinaabot ko. Gusto ko kasi siya turuan maging thoughtful at marunong magbigay ng regalo sa mga taong mahal namin. At mukhang natuwa naman yung ate ko. Pero huwag kayong malito dyan mga be. Ganyan lang talaga mukha niya kasi nonchalant yan siya. Doon na nga nauna kaming nakarating sa Airbnb. No, bakit bukas yung house natin? At sobrang bukas yung pintuan. Tignan mo, sobrang kaba na kami dyan mga... Ang mas nakakaba pa, pin code pa naman ang lock ng Airbnb. Kaya ang posible mabuksan siya ng basta-basta. Kung ano-ano pumasok sa isip ko. Makikita niyo naman sa itsura namin, kabado talaga kami. Pinapalayo ko yung mga bata habang ako unang pumasok para i-check kung may tao ba sa loob. Kasi grabe kung ano-ano na talaga naisip ko dyan, B. Parang pang eksena sa barangay. Ang pinto bukas. Tignan niyo yung gamit. Ito na nga, pinag-uusapan namin kung sino ba talaga ang huling lumabas ng Airbnb at kung sino ang posible nakaiwang bukas ng pinto. Charot. So, ang problema, wala talagang nakakaalala. Kaya hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung paano yung nangyari. Pero syempre, gutom na rin ang lahat, kaya nagluto muna ako ng dinner para makakain kami. Anyway, may mas nakakagulat pang nangyari pagkatapos ito. Kaya abangan nyo next vlog para malaman ang buong kwento ng Busan horror experience namin. So ayun lang muna guys. Thank you for watching. Bukas ulit.